Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kasim like-minded. Kamusta pa kayo? Ano na po ang mga gandang nangyari sa inyo itong mga nakarang araw? So ngayon po, bago po tayo mag-umpisa sa ating panibagong sharing tungkol nga dito sa book na Jesus My Autobiography, meron po nag-message sa akin sa Facebook page na Roger Lacerna na nag-request po na magturo, gawan ko ng video o idagdag ko yung sinasabing tapping technique. So doon po muna tayong mag-uumpisa. Meron po tayong meridian points. Ang meridian points po ay ito, kung titignan nyo, dito sa may kilay ko, di ba? Dito banda. Pwede sa dalawang to, dito o di kaya dito. Yan. Sunod, dito sa gilid. Yan, o di kaya dito. Okay, ito yung pangalawa. Pangatlo, itong mata ko dito sa may baba. Ito o ito. Okay? Ang sunod, dito sa ilalim ng ilong. Dito, sa part na to. Yan. And then, dito, sa ilalim ng lips ko, diba? Dito banda. Sa may chin. Diyan. Tapos niyan, pagpunta dito, makikita nyo, diba, meron kayong, ano dito? Ito, yung buto dito. Sa may baba niyan, dito banda. Yan, dito kayo magtatap, baba niyan. O di kaya dito sa baba nito. Ganyan. Diyan kayo magtatap. Okay? After niyan, magtap dyan, diba, ito, shoulder, dito sa bandang to, dito sa parting to, puso kasi nasa gitna pero dito talaga siya. Parang sa medyo mataas ng banda, may parang may muscle dito. Kung ito yung kilikili, dito banda. Yan. So, dalawang daliri, pupunta ka dito, ipipress mo siya ng soft lang, saktong din lang, tapos iikutin mo. Ganun. Mararamdaman mo talaga ang ginhawa pag ginaganyan mo. Parang may nare-release. Okay? So, isang point din to. Next point is, kung nandito yung nipple mo, dito sa may gilid yan, dito, yan dito, yan. Diba ito nipple, pupunta ka dito, or di kaya dito, itatap mo ng ganon. Or di kaya pwede ka magganyan. Yan o. Or di kaya ganito. Yan. So, ganon yung tap. Pagkatapos niyan, dito naman tayo sa daliri, sa kamay. No? So, sa kamay, itong thumb, left hand ko to, dito kasi yung labas na part, di ba? Hindi ka magtatap dyan, but dito sa loob. Dito sa may gilid na to dito. Dito. Yan. Okay? Gaganonin mo. Yan. Sunod, dito sa daliring to, dito naman. Hindi dito dito siya. Sa kabila, dito. Kita nyo? Yan. So, kung ganyan, ito yung left hand ko, di ba? Dito sa loob niyan. Sunod dito. Okay? Sunod dito. Sunod dito. Tapos dito. Sa daliri dito. And then, ito yung karate chop. Ito, diba? Ito. Yan o. Yan. Pwede kayong mag-tap ng ganyan. Or di kaya ito. Dalawa. Pero ako normally ginaganyan ko siya. Next, kung ito yung dalawang daliri nyo dito, itong guhit, diba? Dito, sa part na to, may buto dito yan o, sa gitna. Yan, dito kayo magtatap. O di kaya tatlong daliri, o apat, o dalawa lang, depende. So ngayon, habang tinatap to, merong gagawin. Diretso ang tap, tapos ang gagawin mo, titingin ka sa may baba, sa right, titingin ka sa left, iikutin mo yung mata mo, i-roll mo ng ganon. Tapos tingin ka ulit sa left, habang nakatap tingin ka sa right, iikutin mo yung mata mo pag ganun, roll pa kabila. Tapos, pikit ka, hinga, exhale. Ganyan. And then, sunod nyan, kailangan mo mag-him. Him like do, re, mi, fa, so. Pero hindi mo kailangan sabihin like, gaganon ka lang. And tapos, magbibilang ka. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Depende. Pero most likely 1, 2, 3, 4, 5 lang ginagawa ko. Tapos nun, pabaliktad naman. 1, 2, 3, 4, 5. Parang 2 times lang mo siyang gagawin. Okay? Pagkatapos nun, okay? Tatanungin mo sa sarili mo, parang in a scale of na 1 to 10, o kahit pakiramdam mo lang, ano nang pakiramdam mo after mo mag-tap? Nandiyan pa rin ba siya? Malakas pa rin ba? Yan. Ngayon, kung nandiyan pa rin siya, ang next na gawin mo, dito, di ba sa ulo, sa gitna, diyan ka magtatap,
pwede mong ikutin, ganyan. Tatap mo ng ganon. Tapos, dito ulit. Pwede mo rin dalawahin ganyan. Yan. Yan. Kung tatanungin nyo ko kung ilang beses dapat magtatap, not necessarily kung ilan, pero nung nag-umpisa ako, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nung tumagal-tagal na, may mga sequences kasi siya. Ibig sabihin ng sequences, halimbawa, medyo nag-alala ka, worry. Meron kang matatap kasi dyan na mararamdaman na hindi mo kailangang sundin ng tama yung structure o yung pinakita ko sa inyo. Pero yung kasing basic. Ngayon, pwede nyo gawin like dito sa ulo, bigla kang magaganyan. Tapos may nararamdaman ka. Ngayon, may nararamdaman ako. Pag tinatap ko to, parang may natatanggal dito sa may ulo kong energy na parang may nare-release. Pag tinatap ko to, tapos magaganyan ako. Tapos pwede ako maganyan. Magaganyan ako. Pwede ako maganyan agad. Maganyan. Or di kaya dito, sa gilid. Pinakita ko sa inyo kanina. Yan may nararamdaman ako may natatanggal. Yan. Yan may nararamdaman kang parang may nare-release. Yan. Yan. Tapos magtatap ng ganito. 1, 2, 3, 4, 5. Pero syempre, pwede kayo, magaganito ka pala muna. Yan. Bago ka mag-him. Ikutin mo yung mata mo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habang nagtatap. Yan. So, yun po yung tapping technique. Pwede nyo yung po i-search sa internet kung ano-anong klaseng mga sequence. Pero depende sa inyo. Sa akin kasi, araw-araw ko talaga sa ginawa Every time nakakaramdam ako ng hindi okay. Basta tap ako ng tap nung nasa. Hinahanap ko kung nasaan yung release. Kasi may sakit ka Kumbaga may nararamdaman kang masikip sa'yo na kailangan lumuwag. Ngayon, para mahanap mo kung nasaan yun, itatap mo muna sa pabanda to. Hindi na muna ako. Kaya ganyan ka muna. Nasaan kaya to? Ganyan ako. Tingnan ganun ako. Yun. Ay, makakaramdam ka ng release. Yung luwag sa katawan na na-stress din sa loob. Yan. So, yun po yung tapping technique. Okay? So, ang kailangan nyo lang gawin, panoorin nyo muli kung di nyo na-gets. Maganda mag-take down notes din kayo kung anong gagawin nyo. Or mag-search pa kayo sa internet o di kaya sa YouTube yung sinasabing TFT, tapping technique. Sabihin natin, tapping technique for fear, tapping technique for anxiety, tapping technique for nervousness, phobia, at kung ano-ano pa. Okay, so yun po. Tara, umpisa na po natin ang ating sharing for today. Pagdating sa Jesus, My Autobiography. Hello everyone, once again, my name is Rudy Lacerna. Maraming salamat kasi nandito tayong muli sa ating panibagong content. At yung nga sa panibagong topic na ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At nakaka-excite kasi kakaiba tong topic na pag-uusapan natin. At yun nga ay tungkol sa take note. Travel to overcome your cultural mindset. Paano natin ma-overcome yung ating kulturang mindset? Okay? Ito yung sinasabi ko dati. Magkaiba ang kultura ng mga Pilipino. Meron na implementang mindset sa atin sa bawat baryo. O sabi natin magkaiba-iba man ang baryo. Kahit nasa Pilipinas tayo, magkakaiba-iba kasi yung baryo. Bawat baryo for sure may iba't ibang klaseng pamahiin. Bawat lugar. May kanya-kanya, di ba? O sabihin natin meron namang in general na Pilipinas, na buong Pilipinas na kultura. Po at opo, magmano. Ganon, di ba? Yan. Ngunit, ito kasi ay isang kultura. Hindi siya universal. Pangbuong mundo. Meaning, kung bit-bit mo ang po at opo at magmano ka, pumunta ka dito sa Canada, magmano ka sa mga Indian, magmano ka sa mga Canadian, magmano ka sa ibang lahi, magugulat sila ang ginagawa mo sa kamay ko. Ang sinasabi mong po at opo. Yun ang ibig sabihin po ng kultura. So sila din, may ganun din. May kulturang mindset din sila na baliktad na pwedeng sabihin nating tama sa kanila pero in our culture mali. Yan, doon kasi nagkakatalo ang lahat. Alright? So anyway, yun nga. Once again, babasahin ko para sa inyo at ipapaliwanag ko kung saan madali nating maintindihan ng bawat isa na makikinig dito. So yan, sabi nga dito, let us talk little about the rite of passage journey. This is the kind of journey you take after you leave school. Ayun. So ito yung journey na iti-take natin
kapag tayo ay lumabas na sa eskwelahan or di kaya university. When you leave the financial security of your parents' safe nest and the faces you have known for many years and go, perhaps to a part of the world where you have never been. Lalo na kapag tayo ay umalis na sa poder ng ating mga magulang. Aware na aware po dito yung mga subscriber ko po na nakaalis na sa poder ng kanilang magulang. Aware na rin po pagdating sa mga financial security na kailangan gawin natin. Di ba? Wala na kasi tayo sa tahanan na laging magbibigay sa atin ng alam mo yung may maasahan ka makukuha agad ang pera o pagkain na merong hahain at hahain dyan kahit wala kang gawin. Okay? Yun yung sinasabing parents safe nest. And tapos ngayon, tulad ko, nakaharap kami ngayon sa iba't ibang klaseng pamumuhay. Dito, the faces you have known for many years and go. I mean, ibig sabihin, ngayon hinaharap ko na. Lalo na yung mga taong na ibang bansa din, o sabihin natin, wala na sa poder ng magulang nila, hinaharap nyo na po ngayon. Yung buhay na kung saan hindi natin nakasanayan kasi nasanay nga tayo dati doon for so many years sa mga magulang natin. Di ba po? Perhaps to a part of the world where you have never born. O lalo na sa lugar na kung saan hindi ka naman pinanganak doon. Tulad ko, hindi naman pinanganak dito eh. Dito sa Canada. Kaya sobrang challenging po siya. At which is really true. Ito. Many of you have done this or are doing this now. Yeah, tama. Ito ay ginagawa ko ngayon. Ang mga nanonood dyan, hindi ko alam kung nasang bansa kayo. O maaaring nasa Pilipinas kayo. Pero kung kayo ay nasa poder pa rin ng magulang nyo, meaning kayo pa ay nasa safety nest ng iyong parents. These kinds of journeys are magnificent for the mind. Okay, itong journey daw na ito ay sobrang napakaganda para sa ating isipan. For you do not realize what your conditioning has done to you until you step into a town where people have a completely different set of values, or until you see people living below standards that you are used to, or above standards that you are used to in some cases. Kaya napakaganda nito sa ating isipan kasi di kasi natin marirealize no, yung conditioning na ginawa sa atin pag tayo lumabas na doon at kapag tayo ay nakakita ng tao na nabubuhay below sa standard na meron sa'yo at ibang tao na above sa standard na meron sa'yo. Which is, in general po, ang mga western part of this world. Sabi natin US, yung mga Canadian dito, hindi po nila usually nararanasan ng ganito. It is not until you encounter the diverse manifestation of life experiences that you begin to see where you fit in the puzzle. Hanggang sa makita mo o maka-encounter ka ng diverse manifestation sa buhay at experiences na kung saan doon ka mag-uumpisa na makita mo at kung saan ka sasakto doon sa puzzle na yon. Kasi buhay natin is really some kind of puzzle as well. Alam mo isang buong puzzle, tapos nabuwag lahat ng pieces. Tapos hinahanap mo isa-isa kung saan ka mag-fit. O sabihin natin yung lahat ng mga alaala mo before is also a puzzle na kung saan wala, na kailangan mo ipagdugtong-dugtong. Makita mo lahat, may kabit mo ulit lahat sa'yo. Para matandaan mo kung ano ba yung mga pinag-preset up mo, o mga ginawa mo, o sabihin nating inisip mo bago ka pumunta sa mundong ito. And many beings who stay in the Western world, tucked into their expensive houses and nice cars, do not understand how they are conditioned. So yan, siyempre sa Western part, sila po ay sobrang immersed. So sobrang nandun lang nakahalin sa magagandang bahay na meron sa kanila at mga magagandang sasakyan. Kaya hindi po nila naiintindihan yung ganitong klaseng kondisyon. You may be reading this book not realizing how you have been conditioned in your culture. Okay, binabasa ko to at ngayon nakikinig kayo dito. Pero maaaring hindi nyo nare-realize kung gaano kayo na kondisyon ng iyong kultura. In your town, in your family, kung saan kayo nakatirang baryo, or di kaya lugar, at saka sa iyong pamilya. People believe that what they know is right. Yun, 100%. Ako, umpisa po kasing nag-law of attraction ako, nag-self-develop ako, tapos naintindihan ko na yung all that is, iisa lang tayo, there's no right or wrong, there's only what works that does not work. Napansin ko talaga,
Sa bawat lahi, iba't ibang klaseng tao, kahit nga Filipino may mga tao talaga na kung ano ang alam nila, yun lang talaga ang tama. May mga taong i-insist nila, they don't even give consideration. Yung mga ganong tao. Sobrang challenging po harapin yung mga ganon. So, what should I do? Dati, nilabanan ko pa yung mga ganyan Pero nung nalaman ko na yung ganito na wala kang kailangang i-prove, hindi mo na kailangang pilitin, wala ka na kailangang sabihin. Just let them be. Hayaan mo lang. At yan yung pinakamahirap. Bakit? Kasi si ego mo nag-aamok at nag-iingay sa loob ng isipan mo na sinasabing hindi pwede. Dapat nilirespeto ka. Dapat alam nila ang sitwasyon mo. Dapat naintindihan nila yung emotion mo. Hindi, ipakita mo yung emotion. Pakita mo kung sino ka. Something na gano'n. Nakaka-relate po ba? Anyway, and this causes narrow-mindedness. Diba? So, dahil nga kung anong alam nila, yun lang pinapaniwalaan nila, kaya nagkukos po ito ng narrow-mindedness. Ibig sabihin yung pagkakitid ng isip. Self-righteousness, judgment of others. Yun, iniisip nila na sila ay laging tama, sila lang tama, at hinuhusgahan na nila ang iba. Ayan. And fear of expansion o the consciousness level. Yan. At yung takot ng expansion, mag-expand pa pagdating sa consciousness. Kasi ang alam nila, yun na yung tama Parang alam mo yung tipong hindi nila matanggap na merong kabaliktaran yun. Alam mo yung tipong sabihin natin, kung merong magaganda sa lugar ng mga mayayaman o magarbong lugar, meron ding magaganda at magarbong lugar sa lugar ng mga mahihirap. Yan. O sabi natin sa normal din, there's always po, napansin ko talaga yan. Kung merong gwapo at pogi at magaganda sa mayayaman, ganun din sa taong mahihirap. Pero itong mga gwapo at pogi na nakikita natin ay binase yan sa egotistical mind. There's no such thing talaga na ikaw yung pangit, no. Sasabihin nila, umamin ka, tumingin ka sa salamin. Bakit titignan mo ba ang physical mo? Do you think it's really all about physical? Para sabihin mo hindi ka gwapo, o sabihin pangit ka. No, it's not about that. Maraming misconception kasing ginawa sa atin para ma-down ka. Kasi the more na-down ka, the more nagkakaroon ka ng fear, nagkakaroon ka ng doubt, madali ka makokontrol. Nakukuha pa natin? Okay, next. The trek I undertook in the early years of my life showed me where I had become limited, where I did not understand the true magnitude of the planet on which I live, and what the true magnitude was of the range of experiences that were available to me. So, nung ginawa ni Jesus Christ yung paglalakbay na to, in early years, bata pa kasi siya nung naglakbay siya, doon niya nakita kung gaano siya kalimitado. Kahit ako rin po, kung hindi ako pumunta dito sa Canada, hindi ko makikita yung pinakalawak ng buhay at yung sinasabing diversity, yung halo-halo ba na paniniwala. Kung papasok ka sa isang mundo na iba't ibang klaseng paniniwala ang meron. Hindi lang asing isa. Kasi naranasan ko before nung pumunta ako ng Japan, kahit yung ibang lahi pumunta doon sa Japan, ang paniniwala na inimplementa ay dapat marunong ka mag-Japanese. So meaning, kailangan matutunan mo lingwahe nila, matutunan mo kultura nila, maintindihan mo yung respect nila, and so forth. Hindi mo ma-express na maigi kung ano talaga ang gusto mo. Dito sa lugar na to, you are free to express kung ano ka. Oo, sinasabing dun sa Japan, walang pakilamanan sa damit. Pero ganun pa man, naka-tap ka sa energy ng mindset nila doon. Dito hindi. Talagang iba't ibang klaseng mindset meron dito. May Hindu, may siyempre mga African, may iba't ibang klaseng mindset nung Indian. Di ko mapaliwanag lahat, ang dami kasi nila. Yan. But anyway, yun nga. Where I did not understand the true magnitude of the planet. Dun nakita ni Jesus Christ na hindi niya akalain na hindi niya pa pala naiintindihan ang magnitude, ang totoong magnitude ng isang planeta. Okay? I have spent time with yogis who were capable of things that ordinary beings were not capable of. They were capable of manifesting objects. They were capable of living and mostly unclothed states. Yun, sabi niya, meron siyang mga yogi sa India na nakita na kung saan kaya nilang gawin ang hindi kayang gawin ng mga normal na tao. Kaya din nilang mag-manifest ng bagay. At kaya nilang mabuhay kahit wala silang mga damit. Okay? Unclothed states.
in condition that would have caused anybody else to freeze. Na kung saan ang iba kung walang damit ay pwedeng manigas. Kaya nga po kung iisipin mo, no, ang lugar kasi ng Himalayas, malamig yun. Malamig talaga doon. Pero yung mga taong nagagawa yun, kung iisipin mo, paano sila nabuhay noon na wala namang damit na makakapal? Wala namang mga jacket noong unang panahon pa. Ano kayang sinasaplot nila sa katawan nila? Grabe, no? Yan eh. So kung may mga taong ganun pala dati na kahit walang halos na saplot sa katawan at kayang mabuhay sa malamig lugar, ay ibang klaseng mindset na. Diba? I began in the time and place and on the adventurous excursion to understand the human mind even more. Ngayon, that time kasi, ngayon, mas naintindihan na ni Jesus Christ yung paano gumagana ang isipan ng tao. Mas more pa na nalalaman niya. At sa totoo lang, it is true that I wish to spend the rest of my life in that place. So kung sa totoo nga, sabi niya, kung pwede nga lang daw, no? Gusto niya pa talagang magstay doon kung papapiliin siya. But, as I said in the beginning of this section, there is a reason people wish to be with family and friends and in the place where they were born. Pero sinabi niya nga nung una, di ba, na merong rason na ang tao ay gustong mabuhay sa pamilya at sa friends na kung saan siya ay ipinanganak. They were born in that location for a reason and they were born unto those people for a reason. Ngayon, yung mga taong kasing ito ay pinanganak sa lugar na yun for a reason. And also, kaya doon sila pinanganak na makasama yung mga taong yun dahil meron ding rason. Your pre-birth plan. Ito na. Your karmic makeup. Okay? If you will, yung sinasabing pre-birth plan, yung sinasabi kong pre-set up, yung bago ka mabuhay, dito, bago kay panganak, meron ka na talagang na-set up. Yung karmic makeup naman, yung nakadikit dyan sa'yo, na parang makeup, na hindi mo nakikita, ay bit-bit mo rin dito, bago ka mabuhay. Brought you into that particular family. Kaya ka napapunta sa pamilya o sa mga magulang mo dahil sa iyong pre-birth o sabihin natin plano mo bago ka ipanganak dito, and yung karma na meron kang bit-bit sa sarili mo o sa spirit mo bago ka mabuhay dito. And also, hindi lang sa pamilya kundi na rin sa region, no, kung saang lugar, at sa particular value system. Yan. So, this is why you are always drawn to go back to what you know. Kaya pala tayong mga tao ay always bumabalik kung saan o kung ano ang alam natin. And so, it is not until you have done the work and come to understand that life was designed to give you that you are truly free to move on. Hanggat, no, babalik lang tayo doon kapag natapos na natin ang ating trabaho at naintindihan natin kung saan idinisenyo itong buhay na ito, na ibinigay sa'yo. Kapag ikaw ay talagang truly free na, yon, saka kagagalaw. Kaya pansinin nyo po, no, maraming mga Pilipino, marami na, usong-uso na ngayon, marami na kasing social media, di ba? Naglalabasan na kung saan pupunta ang ibang bansa. Ganyan. Bakit? Because they have some kind of mission. Pero at the end of the story, kahit saan mo tignan, babalik at babalik ka kung saan ka nanggaling. Didepende po. Hindi ko sasabihin lahat. But most are always coming back. Tulad ko, hindi ko po prefer yung lugar na malamig. Mas gusto ko po, o mas prefer ko yung lugar ng Pilipinas o sabihin natin mas mainit. Kasi kapag mainit po, I'm truly open. Pag malamig kasi, lagi kang nakakulob. Ganyan kasi nakikita ko talaga eh. Nakakulob ko lagi ako nakaganon. Takip na takip lahat ng katawan mo, kaganyan ka. Pero kung mainit, labas lahat. Yun siya. No, so, yun po. Kumbaga, maraming mga Filipino dito na kahit 10 years na, 18 years na, hindi pa rin sanay sa lamig. They're still looking o hanapin pa rin nila ang lugar kung saan sila ipinanganak. Okay? May mga tao naman na hindi ko alam kung anong klaseng grudges, no, o paghihinagpis yung naranasan nila kung bakit ayaw nila bumalik sa lupang sinilangan sa Pilipinas. I don't know. Kasi sa mga programs yan eh. And then syempre kasama na rin dyan yung ego.
na naglalaro sa kanilang isipan. But anyway, continue nga tayo. Some of you will leave your natal family filled with desire to get away from them because of their poisonous ways in their ignorant acts. O, ito naman, iba naman to, di ba? Which is, tama din, na ang iba sa inyo ay aalis o lalabas sa inyong pamilya, o lalayo, o iiwasan na talaga dahil sa kanilang poisonous, makamandag na way at ignoranting acts. Ignorant, walang alam, di alam, basta ginagawa na lang kasi may nakaprogram sa kanila. And yet, you will always be reacting to them. At tapos, ito na nga, ignorante na nga, tapos poisonous pa na alam mo yung nakakahawa yung ginagawa nilang negativity, tapos lagi ka pa nagre-react. I-react ka pa lagi sa ginagawa nila. Ito, pag binabasa ko to, nakaka-relate talaga ako eh. Kaya po, natutunan ko yung sinasabing, don't react, learn to respond. Iba ang respond sa react. Marami kasing tao, konting kibot lang dyan, eh, konting salita lang, nag-react. Ay, ganun agad yung ginagawa eh. Instead ng mag-respond, ang pagre-respond kasi is gagamitan mo ng empathy. Empathy, ibig sabihin, titignan mo lang muna. Wala ka mo lang sasabihin. Acknowledge mo. Anong sabi niya? Okay. Gaganin mo na, hindi yung parang kakalabanin mo agad. Hindi. Kailangan mo magkaroon ng konting loading dyan, na titignan mo muna siya, obserbahan mo, and then i-acknowledge mo na kung may sinabi siyang pangit, wala daw akong kwenta. Ganyan ka lang, hindi yung lalaban ka kaagad, magiging emotional ka agad. Oo, iba magiging emotional, kasi hindi pa natrain ang isipan o ang puso, pero karamihan, kung hanggat maaari, observe. Ito, lalo dito kayo, training tayo, observe muna. Tingnan mo muna, ba't niya sinabi yun? Okay. Huwag ka muna magsalita kung gat maaari kung masakit pa sa'yo. Kasi pag ikaw ay magsasalita, for sure, hindi rin maganda ang sasabihin mo. Pero kung kaya mo mabaliktad yun, na sinabing wala kang kwenta, pero sa isip ang sasabihin mo na lang na, you don't know what you don't know. You think you know, but actually you don't. Basta ako sa sarili ko, kilala ko ang sarili ko. Kung sa tingin mo ay ako ay mali, at ikaw ay tama ka pa rin naman kasi yun yung sinasabi ng isipan mo eh. Pero kung nakikita mo naman na ako ay tama at ikaw ay mali, tama pa rin naman lahat yun. Kahit sabihin ka, walang sinasabing tama at mali kasi itong isipan mo ang magsasabi sa iyo na kung ano yung tama at mali. Either way is always correct. Kasi yun yung gagawin ng isipan mo. Alright? So may mga ganun. Ito also may mga mindset pa na if your attitude is right, the facts don't count. Kung kilala mo ang pag-uugali mo, ang pagkatao mo, kahit anong sabihin ibang tao na sabihin wala kang kwenta, pabaya ka and so forth, those are only opinion. Hindi po yun ang katotohanan. Kasi kung ano yung mga sinasabi nila sa'yo, hindi naman nila totoo talagang alam ang katotohanan sa'yo behind the scene. Kung ano talaga ang iniisip mo at kung ano talaga ang nararamdaman mo. Alright? So yun po. Nakita niyo yung difference? Ngayon, magre-react pa ba kayo? O magre-respond? Nasa inyo yun. Okay? Next. And when you go to a new place and create a new life, your family of origin will always affect you either in the things you do or in the things that are abhorrent to you. Okay, explain ko to. No? Tulad nga sabi ko sa inyo, kasi sa environment na meron sa inyo ngayon, hanggat hindi nyo natututunang i-embrace yan, natutunan, mahalin, unawain, patawarin, kahit umalis kayo dyan, kung nasan man kayo, lalo na sa mga taong, alam mo yun, nagkaroon ng hinagpis. Kasi po creative yung, yung galit, creative yung paghihiganti, creative yung selos, lahat ng mga negativity, creative kasi siya. Lumalakas ang power nun para makakreate ng something. Pero kahit nakaka-create ka kasi ng something, makalis ka man, sabi natin sa bahay, di ba? Lumabas ka doon, pumunta ka dito sa Canada, yung energy na galing dun sa bahay niyo, bit-bit mo yun. Nandiyan sa'yo. Nag-i-emit parang ilaw na lumalabas, nag-shine sa'yo yung energy na yun na from previous life mo. O sa dun sa dati kung saan ka nakatira. Bit-bit mo yun. Yun yung sinasabing karma. Ngayon, since nandiyan ka, yun yung nag-i-emit. Yun yung liwanag mo at yung liwanag ng energy na yun na hindi mo napapansin, yun nagiging magnet.
magpapakita sa iyo yung sitwasyon sa paligid na halos may similar doon sa nangyari sa nakaraan mo. Ang kulit nga eh. Nung mga nababasa ko to, kasi may mga tao ko nakilala dito sa Canada na dati nasa Dasmariñas, Cavite sila, ganyan, ganito din daw yung bahay nila. Parang napansin ko tuloy, hala, kung totoo pala talaga na kahit nandito ka na sa Canada, kung ang mindset mo before is may ganun kang mindset, tapos pumunta ka dito, ganun din, may similarity pa rin talaga. Yeah. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, unless may babaguhin kayo sa isipan nyo. Kaya pansinin nyo po yung mga taong umalis sa lugar nila, sa bahay nila, o kung saan man. Pansinin nyo yung paligid nyo. Kung ano. Ako kasi ganun, pansin ko yun eh. Pansin talaga. Minanifest ko to, tong lugar na to. Yeah. Not perfectly sa kung anong mga naisip ko, pero yung dating mga nakikita ko ay nagre-reflect ngayon dito sa paligid. Nagre-reflect siya. Yan. So, pwede nyo rin pansinin yan sa sarili nyo. Ngayon, pwede nyo rin tignan. Kumbaga, gusto ko pang sabihin sa inyo na kung ano ang energy nyo sa environment nyo, hindi nyo yung pinatawad, di kayo nag-practice, inilisan nyo, tinakbuhan nyo agad, kahit saan kayo magpunta, bit-bit nyo yun, may similar pa rin na mangyayari. Magkaiba man ang sitwasyon, magkaiba man ang bahay, magkaiba man ang environment, pero doon pa rin yun. Kumbaga, mauulit. Okay? This is not freedom. This is freedom of the body, but this is not freedom of the mind. Freedom po siya sa katawan, pero sa isipan, hindi. And this is what I seek to convey in the text. At ito ang gusto niyang pakita o ipaliwanag dito sa librong to. It does not matter where your body is. Hindi importante kung nasaan ang katawan mo. It matters where your mind is. Ang mahalaga ay kung nasaan ang isipan mo. Yun yung nagmamatter. Where your mind is. If your mind is free, if your mind is in alignment with love, and if your mind is aware of what you are, a spiritual being having a physical experience, then you have freedom. Uulitin ko po. Kapag ang isipan mo ay malaya at kapag ang isipan mo ay align sa sinasabing pagmamahal at kapag ang isipan mo ay aware kung sino ka talaga, ikaw as bilang spiritual being, hindi lang ako, tayong lahat, ngayon mga nanonood, kayo po ay isang spiritual being na ngayon nabuhay dito sa physical na to. Itong physical ko ngayon eh. Ito ngayon sasakyan ko. Itong mukhang to. Itong boses na to. Itong nakikita nyo. Ito yung sasakyan ko ngayon. Pero I'm a spiritual being. You, kung anong katawan mo, yung sasakyan mo ngayon. Kung open ka at alam mo kung nasaan ka at ikaw ay align sa puso, yung isipan mong yan, ibig sabihin, meron kang freedom sa mundong to. Nakuha po? Big point yun. Okay, next. But you must grasp this principle. Pero kailangan makuha mo itong prinsipyong to. And it is a long road. There is no doubt about it. Mahaba. Napakahaba po talaga ng paglalakbay ng gagawin natin. Reading one book will not do it. Kaya, sa pagbabasa ng isang libro lang, hindi po siya magagawa. In fact, reading rarely does it. Ayun. Kung saan ang pagbabasa daw ay napaka-rare lang. Reading is not how you learn. Okay? Ang pagbabasa ay hindi ka doon matututo. It is through experience that you learn. However, you must learn the principles to apply to your life from wisdom that is not yours. Okay, ulitin natin. Ang pagbabasa po, hindi po kayo dyan matututo. Dahil ang totoong pagtuto ay sa totoo nyong ma-experience. O sa experience talaga, dun nyo siya mas magigets. Ngunit, kailangan mo matutunan ng prinsipyo. O saan mo matutunan ng prinsipyo? Di ba sa mga libro din? Kailangan mo rin magbasa. Kaya nga po pag ako nagbabasa noon, basa ako ng basa, hindi ko talaga siya tututunan hanggat hindi ko siya talaga personally na-experience. Pero every time na ako ay may na-experience sa mga nababasa kong librong to na dyan, nakikita ko ngayon dito,
Iba po ang sitwasyon na binibigay niya sa akin. Hawig lang. Hindi parehong pareho. Always hawig. And then naaalala ko yan, ito yung sinabi sa libro. Ay, oo nga. Yun. Ngayon, sabi dito nga, kailangan mong i-apply ang prinsipyo sa buhay mo na kung saan hindi galing sa'yo. For most of you are not living in a wise way. Okay? Most of you are not living within wisdom. You are living with ignorance and conditioning. So kung tatanungin po tayo, yung paniniwala na meron sa inyo ngayon, saan yung po natutunan yan? Kayo ba ay nabubuhay sa mga paniniwala na nasabi sa inyo before na inyong mga magulang? Kung mga kasama nyo ngayon, mga tito-tita, mga pinsan, mga kaibigan, teacher, narinig nyo sa social media o kung saan man? Paano kayo nabubuhay ngayon? Anong paniniwala meron sa inyo ngayon? Kasi karamihan naman talaga sa atin hindi nabubuhay in a wise way. Pag sinabi kasing wise, pati ito kasi double-edged, parang double-edged sword na rin ito na ano bang wise na sinasabi mo? Kasi ang pagkakalam ko sa wise before, nasa probinsya, pag sinabing wise, tuso ka. Uutakan mo yung mga tao kasi wise ka. Hindi ko alam kung yan din ang pagkakalam nyo pag sinasabing wise. But no, iba ang wise na sinasabi dito. A wise person na iintindihan kung ano yung sinasabing totoong tama, hindi siya nagtitake advantage sa mga tao. Siya ang taong magbibigay sa iyo ng wisdom na katotohanan para maintindihan mo ang sarili mo kung gaano ka kalakas, gaano ka kaimportante, gaano ka ka-confident, ano yung totoo mong pagkatao, ano ang pagmamahal mo para ma-open up at magising ang katotohanan sa iyo. Those are the wise people. And wise people, the more na mas marami silang natutunan, the more silang hindi nakikipaglaban, the more silang nagiging tahimik. Pero ang mga taong wise ay the more na nagsasalita, dire-diretso ang nasasabi kapag ang taong nakikinig ay sobrang interesado at katulad nila. Walang katapusan. Pangato, ako. Kaya ako nagsasalita sa inyo ngayon ng ganito, marami ako napapaliwanag kasi I'm turning into that kind of person. Not like before, ang hirap magsalita, ang hirap magpaliwanag, ang hirap magbigay ng proof, masyado akong ma-insist, masyado akong makuman, masyado akong egotistical, masyado pala akong mapanghusga before, and so forth, marami. So marami akong kailangan ayusin. Nung naayos ng lahat na yun, eto na. Pumasok na ang spiritual. Bukas na ang pinto ko sa kanila. At ngayon, tinutulungan nila ako na magbigay sa inyo mga ganitong klase informasyon. Tsaka pansin ko talaga, tingnan nyo, nung episode na ba tayo, layo na, di ba? Ang daming mga pagbabago na nangyayari talaga. As in, mas lalong gumanda kesa sa dati na nag-start lang ako ng law of attraction. O yeah, pasalamat ako sa nangyaring yun. Pero this time is more wonderful nung mas naging aware ako sa spiritual side. Okay? A trek, an excursion into the unknown is a wonderful way to begin to understand your limitations and your conditioned mind. Yung paglalakbay po, kaya po try nyo rin maglakbay. Pumunta kayo sa isang lugar na hindi nyo alam, na hindi nakakasanayan. Kasi ito yung magbibigay sa inyo ng wonderful way, magandang way para maintindihan mo o mumpisahan mong maintindihan yung limitasyon na meron sa iyo. O yung na kondisyon dyan sa isipan mo. For you will come up against beings who have completely different views of the world. Oo nga naman. Kasi makakakita ka ng mga taong sobrang against. Kasi may iba't ibang klaseng paniniwala. At iba talaga ang kanilang pagtingin sa mundo. Totoo to. Sobrang totoo to. Kasi dito sa Canada, marami ako nakitang ganyan. Yung mga paniniwala ko na minsan mapapaganyan lang ako, ba't ganun? Ba't ganun naisip nila? Layo naman sa naisip ko. As in talaga. Alam mo yung tipong sa pang-araw-araw nila na nangyari sa buhay, ba't ganun? Hindi nila magets to. Yung ganun. As in, sobra akong mesmerized. I mean, nahiwagaan na mas lalong lumawak ang isipan ko na okay, hindi ko pala pwede talagang ipilit kung ano ang kulturang paniniwala na meron sa akin dati. Lalo nung bago ko dito, as in, nagulo talaga. As in, grabe talaga. Yung frequency, sabihin natin yung energy, sobrang sabog, gulo talaga nun. Hindi naging madali bago ko siya mapatahan hanggang sa maging steady. Yun, it takes a lot of meditation, persistence, pagsisikap, pagtitiis, yung
Yung sinarili ko talaga, may sinabihan ako before, hindi katulad, hindi kayo, mga hindi makasim like-minded ang pinagtanungan ko. And then babalik ko sa sarili ko, who do you listen to? Ba't ako nagtatanong sa tao to? Hindi niya naman naranasan yung naranasan ko, hindi naman nagbabasa ng book to. Hindi naman to nagikinig ng audio, hindi naman niya tinitrain ng sarili niya. Hindi ganun. Kaya sabi ko sa sarili ko, okay, hindi na ako magtatanong muna sa ibang tao, magtatanong ako sa sarili ko, sa source. Sa inyo na lang muna ako magtatanong. Ganun talaga ang ginawa ko. Wala akong pinagtanungan na iba. Kahit sa mga magulang ko, hindi ako nag-ask ng payo. Hindi talaga kung anong gagawin ko. Kasi pag mag-ask ako ng payo sa kanila, hindi nila ako matutulungan. Mas lalo lang mag-worst. Lalo ko lang winorst. Yun yung mangyayari kasi mag-worry sila. Pag ang tao kasi nag-worry sa'yo, naapektuhan na sila, naapektuhan ka din, nagsisend out sila ng negative energy sa'yo. Ganun. Mararamdaman mo yan. Di mo mapansin, meron yan. May effect pa rin yan. Sabi nga, it will mojo you. Kaya kung at maaari, kung may mga tao nag-worry sa'yo, kontakin nyo, tawagin nyo, sabi mo, don't worry, I'm fine, everything is good, masaya na ako, kaya ko ng sarili ko. Kahit hirap na hirap ka, never ever show na, sabihin mo na may issue sa'yo. Kasi pag nag-worry ang tao sa'yo, paktay ka diha. Maapektuhan ka talaga. Okay? So, yun nga, continue tayo dito. For you will come up against beings who have completely different views, diba, sa mundo, and completely different value system. And you will begin to understand that yours is merely one choosing among many. Yes, dito po sa Canada, nakita ko lahat to. Na yung paniniwala na meron sa atin, as Pilipino, ay isa lamang sa mga choices na pwedeng pagpilian sa marami. Sa dami-dami ng paniniwala dyan. Chinese, Japanese, Korean, Indian, Jamaican, hindi ko alam ang ibang lahi pero ang dami kasi nila. Iba-iba. Kaya ngayon ang sinabi ko sa inyo, maraming klaseng cultural beliefs. Okay? The more you travel, the farther you go, and the more cultures you are introduced to, the more you realize that your culture is not real in that sense. Yes po. Kung kayo po nasa Pilipinas ngayon, hindi nyo po masyadong maintindihan to kasi hindi nyo pa po naranasang pumunta ng ibang bansa at nagtagal talaga doon. Iba kasi yung nagbakasyon lang eh. Yung pumunta lang, nakita lang, ganyan. Nakita nyo lang sa, napapanood nyo sa YouTube o kung sama sa TikTok na nag-search kayo. Iba ang mababasa nyo sa talagang nandun kayo mismo sa experience itself. Nandun kayo nakastand, nakita nyo, napansin nyo. Iba po siya. Pero dito nga, sinasabi nga dito, the more nag-travel ka ng malayo, the more na lumalayo yung napupuntahan mo, the more na marami kang kulturang, alam mo yung may papakita sa yung klaseng kultura, tapos marami kang marirealize na itong kultura na meron sa atin ay hindi pala totoo. Iba pa pala. Na ang experience mo as a human is real. As the experiences of humans around your planet are real. This is what I wish to explain to you. Okay? So yun, kung gusto nyo lang sabihin dito, na-experience mo right now is real. Pag ikaw nga naman ay lumabas, kung nasan ka ngayon. Parang halimbawa, nasa Manila ka ba ngayon? Try mong pumunta ng north ng Pilipinas. Iba kasi lingwahe nila dun eh. Pag pumunta ka doon, tignan mo, magugulat ka, iba pa pala ang paniniwala ng mga to. Kung ikaw na sa Manila, pumunta ka ng Kalibo. Kung saan ako, pumunta ka sa may Aklan, sa Hibong, wag sa Boracay. Hibong, Nabas, Aklan. Tignan mo yung mga tao. Iba rin mga paniniwala ng mga yun nandun. Pumunta ka sa Nabas, yung bayan kung saan ako nag-aral. May pagkakaiba. Pumunta tayo sa Buruanga, lagpas pa dun sa Boracay, diretso ka pa. Paikot kasi yan eh. Pupunta tayong Mindanao, pupunta tayong Cebu. Iba na naman mga paniniwala. As in, nag-iiba. Pilipinas pa lang yun ha. Paano kung pumunta ka pa sa Japan? Paano pa kung pumunta ka sa India? Paano kung pumunta ka pang Russia? Paano kung pumunta kang Australia? Paano kung pumunta ka pang dito, sa Canada? It's totally different po. England, Scotland, iba ulit yun. As in, totally, iba po kasi siya. Talaga. As we go far, it's totally different. Makikita mo na yung paniniwala na meron sa'yo ay hindi gagana. Hindi uubra. Kaya po, marami akong tao, sabihin natin Japanese, as a Japanese interpreter ako dati, takang-taka talaga ako
Bakit yung Japanese ay laging naiinis pag pumupunta ng Pilipinas? Kasi bit-bit nila ang cultural belief from Japan papunta sa Pilipinas. Nakakala nila yun dapat ang insist at ipilit. Iibang mindset ng isang Filipino. Hindi mo pwedeng i-implementa kung ano yung paniniwala na meron sa Japan dito sa Pilipinas. Kailangan sila ang mag-adjust. Kaya nga po, itong sinasabi, ang cultural beliefs na meron sa akin ay kailangan kong i-adjust kasi hindi naman talaga yun yung pinakabuong katotohanan. Ang buong katotohanan ay kapag nandiyan lang ako sa circle ng Pilipinas, kung nasaan ako nakatira. Dinumikot yung energy. Alam mo, parang malaking sphere of energy na nandun ka maliit na gumagana, nagsiswirl around yung energy. Na yun yung paniniwala, may gento, ganun. Pero paglabas mo doon, munta ka dito ngayon, dito na ako sa Canada, iba naman nag-i-swirl na energy dito, sobrang mix up. Sobrang mix. Yun. Yung po yung example nun. Kaya po, kung ano man ang paniniwala na meron sa inyo dito, kung ano man po ang paniniwala na meron sa inyo ngayon, try nyo itanong. Does it still serve you? Nakakatulong pa ba? Saan mo ba galing yan? Ba't mo pinaniwalaan yan? Nung high school ka, o nung elementary ka, ano ba nangyari sa'yo dati? Nag-aaral ka? Ano ba sinasabi ng magulang mo? Ano ba yung mga lagi nilang sinasabi sa'yo mag-aral ba ng mabuti? Tapos may times ba na ayaw mo mag-aral? Hanggang sa nagkaroon ka ng trauma sa isang bagay na nalimutan mo na ngayon ay nagtitrigger lang bigla out of nowhere na hindi mo na mapaliwanag, nakalimutan mo na kasi kung saan ang galing. Basta bigla ka lang napapatigil, hindi mo masabi, hindi ka makagalaw. Ganyan. At ano naman yung bagay nagbigay sa'yo talaga ng ligaya before? Kasi ito, no, bigyan ko kayo ng example. Ito siya. Back then, nung ako ay high school, hindi ko kasi makalimutan to. Ako po ay isang leader ng drum and lyre. Nagla-lyre po ako. Lyre. Okay? So, may mga drummers. Ngayon, nung inayos ko kasi yung xylophone, alam ko kung saan nakalagay yun. Meron akong isang teacher, joke lang pala yun. Pero yung joke niya kasi parang totoo. Sabi niya, uy, sabi daw na wala yung yung lyre. Hindi na makita kung nasaan. That time, hindi pa ako over sa react and respond. Siyempre, anong mangyari sa akin? React. Sabi ko, pagalit yun na, sir, hindi. Tumpo nila ngayon. Di pwede yun, sir, na mawala yun. Hindi naman ako nag-practice ng isang araw, Sabi ng teacher ko, loko-loko talaga. Yan ang tama. Kung alam mong tama ka, ipaglaban mo. Hindi ko makalimutan yung teacher niyan Kaya pag umuwi ako, talaga nagipagkita ako sa kanya, malaking tulong din naman. Ngunit, yun kasi yung ugali na pag ipaglalaban mo lang kung ano yung tama sa iniisip mo nang without logical thinking, diyan ka madadali. Kikitid ang utak mo at halos parang ayaw mo expand ang consciousness mo. Ayaw mo nang lawakan, ayaw mo makriticize ka. No? Laging mangingibabaw yung si ego mind mo o sabi natin warrior mind mo. Okay? Anyway, this is what I wish to explain to you. This is not the accoutrements of your culture. The cars, the houses, the jobs, and the careers that you are so obsessed with in the Western world that are of significance. That significance is in the human experiences of love, creativity, joy, and compassion with appreciation for those experiences thrown into the mix. Okay? Gustong ipaliwanag dito ni Jesus Christ nga na itong mga sasakyan, bahay, trabaho, o yung karir na kung saan obsessed tayo. Kasi ito po from Western world talaga halos na sinasabing significant, importante o kailangan. Ngunit ang significant talaga o pinaka-importante at mahalaga hindi po yun, kundi ang sinasabing human experiences of love. Yung pagiging creative mo, yung pagiging joy, yung masaya, at yung compassion. Compassion yung understanding, o unawain mo siya, papatawarin mo siya. Kasi pag nagkaroon ka ng compassion, maiintindihan mo siya ma-appreciate mo siya And once na-appreciate mo ng isang bagay, then, mapapamahal ka na. Tanggap mo na. Pero hanggat nire-refuse mong i-understand o magkaroon ng compassion sa isang bagay, sarado talaga isip mo. Hindi mo siya mai-gets. Tayo kayo magtatalat mag-aaway. Okay? With appreciation for those experiences thrown into mix. At sasamahan po ng appreciation sa mga experiences na ibinibigay doon sa mix. Nami-mix na mga
iba't ibang klaseng emotions o sabihin natin experiences sa buhay natin. Now, this might not seem like very intellectual things. Yeah, kung titignan mo, yung paliwanag, parang hindi siya intellectual, yung parang yung parang pangmatalinuhang bagay. Your Western mind appreciates the intellect. Yes, alam mo yung sinasabing kung sino lang yung matalino, kung sino yung magaling mag-isip, yun yung na-appreciate. The masculine side of the mind. Yun. Masculine side of the mind pala to. But this is because your culture is deceptively out of balance. Yun lamang ay dahil yung kultura natin ay naloko. Deceptive. No? Hindi nasabihan ng totoo. Kaya na out of balance. Diba? Dalawa tong brain natin na hati. Na out of balance na yan. And you do not realize it. Diba? Hindi talaga. Kahit ako nga, di ko na-realize dati. Kung saan nabasa ko to, spiritual na ako, natuto na ako dito, nalaman ko ang katotohanan, doon ko pa lang talaga siya na-realize. At ngayon, mas mapapa-advance kayo. Ito na, kumbaga, kung since first time yung napakinggan to, mas marirealize nyo na, aabangan nyo niya, mapapansin nyo na yan. Diba? Yun ang mangyayari. You think that is normal. Yeah, kahit ako, kala ko talaga dati, normal lang yun lang yung mabibighani ka. Mabibilib ka. Shucks, wow. Mapapaganon ka niyan eh. Kahit nung, kasi siyempre diba, ang first training ko kasi is more on Western style kasi na you have to think about the money. Bawat bagay na nakikita mo, car, bahay, and so forth. So, pag tinitignan mo yan, mapapaisip ka sa money. So, may nakafocus talaga sa money. Yun yung law of attraction na ginagamit dati. Pero dati kasi, pag nagaganon ako, hindi ko alam, nakakaramdam ako ng hindi maganda sa feeling ko. May ganun talaga akong feelings. Ba't kaya ganun? Hindi ko matake yung ganun. Kaya sabi ko, mag-focus na lang muna ako sa family, sa mga anak. Ganyan, at sa sarili ko. So, nung nag-focus ako sa ganito, may mga trainings pa na you have to sacrifice. Pipili, hindi kasi pumili ng dalawa. Hindi mo kasi pwedeng hatiin yung focus mo sa dalawa. Ganyan. Either mag-sacrifice ka muna ng konti. Common to eh, di ba? Sacrifice ka lang naman ng konti eh. After mo mag-sacrifice ng konti ng gento, ginhawa ka naman eh. Maraming nagganyan, di ba? After mo mag-sacrifice ng konti, nawala ng lahat. Ganun yung nangyari. Hindi na naintindihan. Kasi egotistical nga na isipin mo, normal. Kaya nagiging normal kasi sabihin, maraming tao nakagawa niyan. Di ba? Tayo yung pansinin, kaya nagiging normal lahat. Kasi nga, marami nagsasabi na normal lang yan. Marami nang, hindi lang ikaw nag-iisa. There is destruction of the environment. No? Destruction. May sinisira sa environment. There is a lack of appreciation for children and women. Which is true. Hindi halos na-appreciate yung mga kabataan at mga kababaihan. Still lack of truly honoring and appreciating these sectors of society. Nagkukulang pa rin po. Wala pa rin po yung sinasabing totoong honor na pinapahalagan o na-appreciate yung sektor ng bawat society. Out of balance nga po kasi. Pansinin nyo, ano po bang pinaka-ina-appreciate talaga sa mundong ito? Laging sinasabi, kung may pera ka, mabungo ka, nandyan lahat. Pag wala kang pera, wala silang lahat. Wala ka na, huyo ka. Diba? Yun yung common na mindset. Even back then, dati pamalit pa ako. Hanggang sa naranasan ko siya. Hanggang sa napansin ko siya. Talagang nangyari siya. Talagang naranasan ko. Pansin ko yan dati. Sabi ko, ba't? Malakas kasi ako magpainom dati. Ako lahat gastos eh. Nung hindi na ako nagpapainom, ba't din ako pinapansin ito? Ano nangyari? Yan. Doon ako nagtaka. So, very common. Yan, ganyang bagay. Kaya po napaka-destructive talaga ng gantong klaseng bagay sa out of balance. Pero dahil sa mga pangyayari yun, nagpapasalamat pa rin ako dahil marami akong na-realize. Marami akong natutunan. Alright? There is a refusal to provide equality for people of color. 100%. Hanggang ngayon. Buti na lang napag-aralan ko yung decoding the blackness. Isa to sa mga class ko dito sa Centennial College na kung saan pinapaliwanag yung nangyari sa mga black people, yung slavery na ginawa sa kanila. Pero from history, from 900 years ago, ganyan, mga paliwanag, dati ang namumuno sila. Parang sila Muslim na itim. Moor ang tawag, ganyan.
So for 900 years sila ang sumakop sa part ng England. Ganyan. Ang lugar ng England dati wala talaga yan. No, sila ang tumulong para mabuild ang lugar na to. Tapos ganoon din sa US. Noong nawala na yung paghahari ng mga to, bumaliktad na. Ang naghari na England na. Tapos yung US na. Sila na ngayon ang ginawang slave for so many years. So dati pa lang itong mga Spanish po ay slave din nila. Alam mo yung tipong, syempre, for so many years ka naging slave, natuto ka sa kanila kung paano gawin yon. Ngayon bumawi, sila naman natuto, pumunta ang Pilipinas, na slave tayo. Hindi ko alam kung kinonect ko lang siya. Parang ganun kasi, alam mo naman dito sa part ng ng Pilipinas, sa atin, parang tahimik talaga ang lugar sa atin sa part ng Asia. Yun yung napansin ko so far, no, sa mga nababasa ko. Wala akong masyado kasing nakitang pagtatalo or awayan back really in na history noon pa na ginawang slavery. Si Gento, sabihin natin si Japan kumuha ng slave sa Pilipinas, pinadala sa Malaysia. Walang ganyan eh. Walang ganyan nangyari. Alam mo yung slavery, yung tipong kukunin ka talaga, pupwersahin ka. Ganun. Ang nakita ko lang talaga so far, yung India ay so abundant sa lahat ng klaseng bagay talaga. Noong unang panahon pa lang talaga. Walang away sa kanila kasi sila ay more on giving. Kahit ngayon may ganun sila eh. Na meron silang lugar na punong-puno ng mga fields of foods and ganito. Kung mabuti kang tao, lagi kang pinagsasabihan na, di bali, magkakaroon kami ng ng ani, kuha ka na lang. Ay, may prutas pala doon, kuha ka lang. Abundant sila talaga, mabigay sila. Hindi sila mabigay sa mga taong nagiinom lang ng alak, nagda-drugs, nagarilyo, hindi sila sa ganun. Yan. So, abundant talaga sila. May lugar ding hindi abundant doon kasi na-mix na nga. Pero basically, noong unang panahon pa lang, may pagkaganyan na sila. Now, sa mga teachings na nangyari, but, well, there are so many things na hindi ko mapapaliwanag kung magkikwento na sa inyo kasi mag-iba ang topic natin, kaya babalik tayo dito. Yun nga. So, yun. These are some of the areas in your society that need to be looked. And these are some of the areas about which I speak in this book so that you might understand the life that I led and implications on the life that you are leading. So yan, kaya niya piniliwanag to para maintindihan natin yung buhay o kung saan siya dinala nung panahon o lalo na tayo kung saan tayo dadalhin din. Many of you think that I have nothing to do with your lives. Sabi ni Jesus Christ, marami ang nag-iisip sa inyo na akala nyo ay hindi siya, sabihin natin wala siya, wala lang, parang wala lang siya sa buhay natin. But you are wrong. Okay? Kayo mga nanonood ngayon dito, since nanonood kayo dito, the moment na binabasa ko to ngayon, the moment na nakikinig kayo, nandyan siya ngayon sa tabi nyo. Your entire society is built on lies about what and who I am and what my life meant. Yes. Ang society natin, sa paligid, ay gumawa, nag-create, nag-build ng mga kasinungalingan about sa kung sino talaga siya at kung para saan yung buhay niya. So, I must deconstruct this for you. Kaya kailangan gawin po ni Jesus Christ ay buwagin. Tanggalin niya isa-isahin para maintindihan natin ito. I must assist in the clarification of your mind. Kailangan niya mag-assist para maging klaro ang ating isipan. This is something that I feel drawn to you. Ito yung something na nararamdaman niyo na parang kailangan niyang gawin. For many of you are laboring under severe misconceptions, which is, marami talaga sa atin ay sobrang grabing na misconcept na pagdating sa kanya. Na minsan pag napapakinggan mo yung boses o pangalan niya, naiinis ka. Well, case-to-case basis, depende sa tao yun. May iba naman hindi, iba naman ay okay. Okay? Wherever you live now is where you are supposed to be. Kung saan man tayo nakatira ngayon, ay dapat nandiyan ka nga talaga nakatira ngayon. And if you feel that you are unable to make shifts or changes, if you feel that you are caught in the web of conditioning that is beyond your control to change or beyond your control to shift, I suggest you go on a trip. Yun. Pag kayo ay may nararamdaman na parang
nakakulong lang kayo, parang wala nangyayari, parang paulit-ulit na lang. Yung parang alam mo yung yung bahay ng gagamba. Parang nandun kayo, dikit lang, di kayo makaalis. Kung nakakaramdam kayo ng ganyan, kailangan nyo mag-travel. Isa rin to sa training na natutunan ko back then na you have to travel. You really have to travel kasi para lumabas ka sa iyong sinasabing comfort zone. Lumabas ka, pumunta ka sa lugar, tumira ka, matulog ka muna doon kung saan. Even how much, kung magkano man yan. You have to do it. Ako, dati pa lang kasi, ilang beses ko na ginawa ng bata pa lang ako. Sanay ako matulog kahit saan bahay. Sanay ako. Kasi di naman kami nagkaroon ng permanenteng bahay talaga ni Papa noon. Naghiwalay sila ni Mama. Lumaki ako kay Lolo at Lolo at kung saan ako nagpupunta. Yun. Hindi ko nga akalain na ginagawa ko na pala ito dati. Kaya saan ako magpunta, okay talaga ako. Hindi yung tipo nga hindi makatulog kasi sanay, ganito, ganun. No? Sanay talaga ako. Now, this might have to be a limited trip if you support a lot of people with your labors. Siyempre, sabi nga dito, ito yung magmumukang limitadong trip kapag marami kang sinusuportahang tao. Nevertheless, I suggest you to take a trip to somewhere you have always wanted to go. O ang sinasuggest niya, kung kaya mong pumunta na lang sa isang lugar na kung saan lagi mo at gusto mong puntahan. Not as a tourist, not as a tourist, not as a 5-star seeking Western tourist as many of you try. Go on a trip to somewhere that interests you. Go on a trip to somewhere that has always drawn to you. Hindi yung tipong as bilang tourist, natitira ka sa mga 5-star, mga hotel, ganyan. No. Not like that. But, pumunta ka sa isang lugar na kung saan talagang matagal na, talagang nai-interest ka na gustong puntahan. Okay, which is ako ngayong araw na to, after ng vlog na to, ang plan ko ay talagang pumunta doon sa Flatiron Building. Matagal na to. Sobrang nasa, dream board, nilagay ko na sa dream book ko. Nakita ko na kung nasan siya. Nandito lang pala din sa Ontario. Kayang-kaya ko ring puntahan. At nalaman ko pa to doon sa isa naming nakilalang ibang tao na taga Baguio na nakilala ko lang sa school. No, ganun yan. Ganun mag-connect si Law of Attraction. So yun yung parang na-drone. Naisip ko nga kanina ba't nga ba ako pupunta doon? Ano ba yung purpose? Ba't ba ako hinihila papunta doon? Kasi itong Flatiron Building, sobrang luma na ng building na to dito sa Canada. Noong unang panahon, wala pa lahat. Ito may building ng ganyan. Ang naisip ko lang siguro ay gusto ko siyang hawakan. Mahawakan yung energy na yan. Anyway, yun nga. Perhaps you are attracted to a different culture. Perhaps to a particular city, particular form of expression, artistic community, something like this. So yun po, pumunta kayo sa mga lugar na kung saan na-attract kayo sa isang kultura or di kaya sa isang city or di kaya yung something na form of expression na may gusto kayong express sa sarili nyo. Sabihin natin artistic community. Yan. Or perhaps to an ashram. Ashram yan yung mga templo po. Kasi dun sa India maraming ashram, maraming temple. Or religious community. Yan. Regardless, step out of your life for 1 month. Challenge yun So kung anong ginagawa mo, subukan nyo pong lumabas dyan ng 1 buwan. Paano? Wala tayong ganito. Yun yung challenge, di ba? Okay. Wala tayong ganito. Yan ang gagawin mo. Kung ano lang kaya mo. Kung saan. Kung hindi kaya ng 1 month, why not? Wag muna. Pero kung may kakayahan ka, malaking tulong yan. Pero syempre, ang question dyan is yung kasama mo sa buhay. Nandito din naman yan. Arrange it however you must. You will not be able to explain it to those beings who live life with you. Hindi mo daw ito magagawang ipaliwanag sa mga taong kasama mo sa buhay. They will just have to deal with their lives without you. So, kailangan nilang i-deal ang buhay nila nang wala ka. And this is also a benefit at times for beings who have become so attached to each other. Isang malaking rin po ito. Benepisyo minsan sa mga taong sobrang na-attach na sa'yo to each other that they have no freedom, na parang wala na rin silang freedom. If you have financial dependence, yun na. Halimbawa, may nangangailangan sa'yo ng pera, di ba? Umaasa. Do the best you can to support them for a month. Kumbaga, gumawa ka ng paraan na kung saan masusuporta mo sila ng 1 buwan.
You may have to postpone your bills for a little while. O, kung may mga binabayaran ka, may mga binabudgetan ka, baka kailangan mong itigil mo na yon o bawasan lahat ng kailangan mga gastusin mo. And tell people that you have to take some mental health time. But I suggest you do this. Yan. So, kung magbigay ka ng time, sabihin mo, kailangan ko lang magkaroon ng mental health time, ma-relax lang yung isipan ko, I wanna go somewhere else. Yan. Sabi natin, 3 days o 1 week, ganun sa isang lugar, punta kayong Boracay. Boracay talaga eh. No? Punta kayong Barangay La Serna. Uy, sinabi ko na, La Serna. No? Hindi, meron nga talaga ang Barangay La Serna dun sa lugar sa amin. Pag kayo ay from Manila, lumipad papuntang Katiklan, siyempre hindi nyo madadaanan yan. Pero pag kayo ay galing Kalibo, from Manila pupuntang Kalibo, tapos pupunta kayong Boracay, madadaanan yung Barangay La Serna, pero hindi nyo mahalata kasi papasok siya sa loob. Ayan. Doon po yung aming angkan, hindi po. Hindi pala angkan. Yung meron lang kasi akong tito, na yung tatay niya, o kapatid ni Lolo, ay naging kapitan doon. Kaya tapos ginawa niyang Barangay La Serna. Ayan. Halos lahat ng mga lupa kasi dati nung kanununuan, no? O sabihin natin nung lolo ko, lolo-luluhan, o lolo ni Lolo, na naging husgado before sa bayan. Kasi nung unang panahon, kapag walang pambayad, ang pinababayad, lupa, ganyan, di ba? Mga manok, mga baka, mga ganun kasi dati, di ba? Gulay. Yun. So, since di lang mabayaran, yun siguro pinababayad, kaya ang daming lupa. Doon po nag-umpisa yung story, kaya lumawak ang lupa ng La Serna. Pero, ni konti doon, wala po ko. Okay? Kasi mas pinili kong, magkakaroon man, sinasabi ni Papa, pero hindi. I will create my own. No, tsaka ngayon, as I deep dive down sa spirituality, habang tumatagal, nagiging senseless na sa akin yung mga bagay talaga. Senseless. Ang mas may sense na sa akin ngayon is yung makapag-travel, makapagkita sa inyo, makatulong, experience, feeling, alam mo yung freedom talaga. Mapuntahan yung mga lugar na matagal ko nang iniisip, yung sinasabi kong wonder of the worlds, yung sinasabi 7 wonder of the worlds, mga ganyan. Pumunta ng Japan, makita ulit, ganyan, yung lugar na hindi ko pa napupuntahan sa Japan. Yan, marami akong naiisip na gusto kong i-experience, na ma-feel, makita, ganun. Not for the touristing, but something to learn at to understand. Yan, yung mga kita ko, parang ito, hindi ko pa nababasa to, may ganun na akong mindset before pa. Ito, sa pinapaliwanag ni Jesus Christ dito. So, yan. Sinasuggest dito ni Jesus Christ na you will immediately hear voices screaming out that this cannot be done. Which is, yes, di ba? Pag sinabing, lumabas ka dyan, bigyan mo mga anak mo, mga asawa mo, kung sino man na umaasa sa'yo na magbibigay ako ng pera, ganito, alis muna ako, mag-mental mind ako. Pero sa isipan mo, may parang sumisigaw na hindi pwede. But you will be surprised at the effect of this journey. You will be surprised at the effect of this separation from being, so perhaps take you for granted. Perhaps this is why you are struggling. Pero, magugulat ka nga daw sa epekto nito. Lalo na nung ikaw ay kapag ikaw ay na-separate sa mga taong tinitake ka for granted. Na doon mo malalaman kung bakit ka pala nag-i-struggle. You know that you are not seen. Not even by yourself. Kasi, siyempre, hindi ka na makikita at kahit yung sarili mo. This is something I recommend thinking about for those who are stuck. For those who read this book and who begin to get some inkling that they are conditioned and not seeing themselves clearly. Pag hindi mo nakikita ang sarili mo ng klaro, ikaw ay mag-travel, lumabas ka, lumayo ka muna sa mga taong nakakasanayan mo. I've done that. Nangyari sa akin to noong 2018 basically, nung ako lang mag-isa sa condominium na nirentahan namin back then sa Sukat. At ang pamilya ko ay nasa probinsya. Ako lang mag-isa talaga as in sa bahay. Work, bahay, training. For the year na yun, wala akong internet. Ang data kasi doon mahina, kaya hindi ako makapaglaro. Wala lahat. Kaya ginugol ko yung sarili ko sa pagbabasa, pakikinig ng audio, meditation, exercise, jogging. Ganun yun. Ganun na ginawa ko. Kaya ako lumakas. At doon ko napansin na kung may taong parang nauna sa akin o mas may edad sa akin pero hindi ginawa yung training ko, yung training na ginagawa ko, ginugulan ko lang ng ganun.
Alam mo yung tipong isang taon ko lang ginugulan, parang sabi ko, wala, ba't mas naiintindihan ko sila? While yung taong for 15 or 30 years na nag-work doon sa pinagtatrabuhan ko, hindi nila mag-gets kung anong gustong sabihin ng isang taong to. Yun. Pero hindi ko yung sinasabi sa kanila. Sa isip ko lang, nare-realize ko siya na, ganun pala yun. Well, anyway, totoo talaga, pag ikaw yung mag-isa, mas marami kang magagawa. Pero kung ikaw ay yung tipong lagi naghahanap na kailangan dapat may kasama ka, challenging yun. Mahihirapan ka. Kasi like ka naghahanap ng kalinga, hindi mo makakausap. Makakausap mo man siya through pairs, nandiyan naman lagi, hindi naman sila nawawala eh. Pero yun nga, the more kasi na naghahanap ka ng something na ingay, na may maririnig, ganyan, o kasama, makakausap. Hindi ko alam kung gaano kadaming katakot-takot mga palabas na napanood mo na. Kaya may konting tunog lang na dup. Parang naglalakad, kung ano nang binubuo ng isipan mo, ng imagination mo, kaya ka natatakot. Pero kung wala talaga yan, clear ka, maayos ka, ang sarap. Yan ako, kaya ako nakapag-vlog ng ganito kasi ako lang mag-isa dito. So the more na ako yung mag-isa, more focus talaga ako. It's not because nasabihin natin hindi ako loving. Yan kasi lagi misconception na porket nagiging ganito kaya sabihin hindi ka na loving. Hindi. The more ka nagiging loving, the more mo silang naiintindihan Yun nga, talaga sobrang unbalanced, di ba? Na nagsusalo ka lang. Ikaw lang mag-isa, ginagawa mo lang sa sarili mo. Napaka-selfish mo. Narinig yung pa sinabi natin ni Jesus Christ. Sometimes you have to be selfish kung nag-umpisa ka sa spiritual. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo sila mahal. Ginagawa mo to para sa sarili mo, to improve. Tumaas ang energy mo, tumaas ang vibration mo. Kasi pagbalik, may bibigay mo, tutulong mo rin to sa kanila. Yan yung misconception na hindi napapaliwanag. But anyway na nga, dito sabi niya, for those who read this book and who begin to get some inkling that they are conditioned at seeing themselves clearly, they might wonder why I went on a journey such as this. Okay? Yung mga taong na-stuck nga daw, tapos na-condition na at hindi nakikita ang sarili nila, maaaring nagtataka kung bakit si Jesus Christ ay pumunta sa isang journey. So ang sagot is, it was for self-illumination. And it was also to realize the call of home. The call of the tribe into which I was born, for that was where my lessons lay. Self-illumination. Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po ng self-illumination ay para makalikha ka ng sarili mong liwanag sa iyong sarili. Okay? Yun po ibig sabihin ng self-illumination. Yun yung reason kaya siya naglakbay. Kasi kung hindi nga naman tayo lalabas, hindi natin makikita yung more liwanag. In other terms, sabi ko, expansion ng ating isipan. At para ma-realize natin yung tinatawag ng sinasabing home, kung saan tayo nanggaling before, yung tribe, o kung saan tayo pinanganak. I had to do my work in that particular environment, and many of you must do your work in your family environment. Even though your Western families are dispersed around the planet at times, you can do the work of forgiveness and the work of transcendence in the mind. I go into this more later on, but this is a note to get you to begin to think about it. Begin to think about why you are in the place where you are and what lessons are in front of you. Why do you have to learn in the tribe that you are born into? The tribe that you have created through your own family. Ayan. So dito po, yun nga, sinabi niya na kailangan mong trabahuhin yung particular na environment. Kung ano mga environment na meron sa'yo dyan, and kailangan mo rin gawin o trabahuhin yung environment ng pamilya mo. O kung nasa poder ka pa ng mga magulang mo, yung environment nila, o kung may sarili ka ng pamilya, yung environment na ginagawa nila ngayon. No? Trabahuhin mo siya. And then, siyempre, ang binabanggit kasi dito is, even though your Western families are dispersed, watak-watak, kung saan man dito sa planetang to, Western. Wala naman tayong Western family. Hindi ko alam kung may Western family kayo. Ibig sabihin, nasa US ba yung iba yung pamilya? Kaya, I don't know. Kaya, kung wala naman ganon, ang gusto na ding ipaliwanag ay matuto tayo mag-forgive. Trabahuhin ang forgiveness prayer. At trabahuhin ang transcendence into the mind. Transcendence, yung pag-angat, transcend ng isipan.
Yan po ang tatrabahuhin natin. And umpisahan na natin mag-isip. Umpisahan niyo po. Umpisahan natin mag-isip. Ito, at this moment. Kung bakit nandyan kayo, kung nasan kayo ngayon. At kung ano ba ang lesson na gusto nitong ipahiwatig sa inyo. Tsaka, ano ba itong kailangan mo matutunan sa tribe? Diyan, sa nabuo mong pamilya. O kung may mga anak ka na, ano bang nabuo mo dyan? Ano ba yung kailangan mo talaga matutunan dyan? Kung ikaw ay nasa puder pa ng mga magulang mo, ano bang kailangan mo matutunan sa kanila dyan? Anong lesson ang meron dyan? At ano ba itong na-create mo dito sa pamilyang ito? Yan po. Yan po yung mga binabanggit ko last time na kailangan mong tanungin yung paniniwala mo. Bakit nga ba? Okay? So yun, mga kasim like-minded, dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat. Ang haba po ng content this time. At I will see you ulit po sa next vlog natin. Tuloy-tuloy po ang ating pag-improve sa sarili. Tuloy-tuloy lang. At kung ano man ang training na ginagawa nyo ngayon sa inyong buhay, meditation, basa ng book, kinig ng audio, huwag po kayong mag-stop. Kung ma-overwhelm kayo, pahinga lang ng konti. O kung mapagod, pahinga ng konti. And then tuloy pa rin. Diretso pa rin. Okay? So yun, once again, my name is Rudy Claserna. Maraming salamat po. Ingat kayo dyan palagi. God bless us all wherever we are. Thank you. Love is like the morning sun, shining bright on every